Nabigla sila sa nangyari kay Greed at nagtataka sila Jishuka at Vantner kung ano ang nangyayari. Sinisigaw nila ang pangalang ni Greed, napapamura na lang si Jishuka at tinatanong nito kung ano daw ba ito. May lumabas na isang itim na bagay sa chest, sumisigaw si Vantner at sinasabi nito na maghihiganti daw siya sa pagpatay niya kay Greed. Bumango naman agad si Greed at napapasigaw ito at sinasabi niya na hindi daw siya patay. Nagtataka naman si Jishuka at sinasabi nito na nakita daw nila kung paano nabutas ang dibdib nito at paano daw ito nangyari. Sumagot naman si Greed na akala niya din daw na patay na siya. Pero, na-block nitong itlog. Ano daw ba ito? Ito ay gumagalaw sa sarili niya, ito ay sobrang bilis, at ito ay may matibay para malampasan ang pag-atake na iyon. Wala naman pagkakaiba sa ordinary itlog ba ito ng isang dragon, o ano? Nagbubukas na ito, sumabog ang itlog at naglabas ng liwanag. Nagtataka si Greed at sinasabi nito na ito daw ay isang liquid. Isang metal daw ito na parang mercury. Biglang nagsalita ang itim na bagay at sinasabi nito na hinahamon niya pa rin daw siya at kahit na matapos ang 300 taon, napakasamang mineral. Biglang naman nagulat si Greed at napatumba dahil sa pagkagulat niya at batid niya na wala siyang paa at isa daw ba itong multo. Sa isip-isip ni Jishuka na ang overpower na pressure na ito ay malakas. Kasing lakas niya si malakas, sinasabi ng lalaki na pinoprotektahan siya ng Pavranium. Ikaw daw ba ang Pagma's successor? Sa isip-isip ni Greed na nabanggit niya ang Pagma's successor. Ito daw ba ang stagnant class quest? Nagtataka naman si Vantner at tinatanong nito na Pagma's successor. Ano daw ba yan? Sa isip-isip ni Jishuka na hindi daw niya alam, pero chance na daw ito para malaman kung ano ang klase ni Greed. Sumagot naman si Greed na oo, siya daw ang Pagma's successor. Sino daw ito? Sumagot naman ang lalaki na siya daw ang dakilang magician na si Brahm. Ginawa niya daw ang labyrinth na ito na puno ng mga mineral noong nakaraan at naghihintay para sayo. Gumawa siya ng 27 pang mga lugar na tulad nito sa buong kontinente. Gayunpaman, dumating daw siya dito nang huli na. Para sa kanyang kapalit, wala kang pagnanais para sa mga mineral. Sinasabi ni Greed na ginawa niya daw ba ito para hintayin lang siya? Bakit niya daw ito ginawa? Sinasabi ni Brahm na ang pangalan ng metal na ito ay Pavranium. Maaari itong kumilos sa sarili nitong kalooban, ito ang pinaka-perpektong metal na nilikha gamit ang husay ni Pagma at ang kanyang magic. Ito ay mas malakas kaysa sa adamantium, ang Diyos na mineral, mas magaan kaysa sa mithril, at may pagkalastiko ng Joffa. Natutulala si Greed sa mga nalalaman nito at sa isip-isip nito na ito ay metal na nilikha ng Pagma. Bago yan, maging ang level kung saan siya pwedeng gumawa ng metal. Napansin naman ni Brahm na natutulala si Greed at sinasabi nito na mag-focus daw siya. Sabay inatake ni Brahm si Greed at mabilis lang na-block ng Pavranium. Sa isip-isip ni Brahm na tinatabihan lamang nito ang isang blacksmith dahil sa amoy nito. Ito ay isang makitid ang pag-iisip ng isang piraso ng metal. Sumisigaw at naiinis at sinasabi ni Greed na para saan daw yon. Bakit niya daw ito inatake? Sinasabi ni Brahm na siya daw ang dakilang magician na nakaligtas sa labanan sa apoy ni Troka. Nalampasan niya daw ang sangkatauhan, kaya ninanais niya na maging isang immortal. Kaya idinisenyo niya ang Vessel of the Soul na magpapabago sa kanyang kaluluwa sa isang immortal. At naniwala siya na ang Pavranium ang perpektong material para gawin ito. Tinulungan niya siya sa loob ng 10 taon na subukang gumawa ng Pavranium. Sa kanilang pagsisikap, matapos ang Pavranium, ngunit namatay si Pagma sa katandaan bago pa man niya masimulan ang vessel. Ang mga mababang duwende ay hindi man lang naamoy ang Pavranium, sa kanilang mga palpak na kakayahan. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa, at sa pagkabigo, ngunit sa wakas, nakilala niya na daw ito, at matutupad niya na ang kanyang layunin. Pagma's successor. May lumabas na notification na Pagma's successor class quest, sinasabi ni Brahm na gawin niya ang Vessel of the Soul, kung kaya niya daw ito, ibibigay niya daw ang lahat ng natitira niyang Pavranium, Great Magician's Resurrection, second class quest, natagpuan mo ang isang fragment, ang soul ni Brahm na sealed sa 28 labyrinths, nais ni Brahm ang pagbuo ng Vessel of the Soul na maaaring buhayin siya tungo sa isang immortal na nilalang. Quest clear condition, lilikha ng Vessel of the Soul.
Quest clear reward. Malaking halaga ng Pavranium, sa isip-isip ni Greed na ang isang material na mas malakas pa sa Diyos ng mineral, adamantium. Sa kakulangan ng mineral na ito, sinasabi ni Greed na hindi niya daw nakikita kung bakit hindi niya ito dapat tanggapin. Sige, gagawa daw siya ng Vessel of the Soul, nagdrawing si Greed ng mangkok sa lupa. Mukhang dog food bowl. Okay daw ba ito? Naiinis naman si Bram at sinasabi nito na ang asshole successor daw na ito. Paano niya daw nagagawa kutsyahin ang Vessel of the Soul? Ang Diyos ng kalusugan at karunungan, na si Juder, ang Diyos ng digmaan, Dominion, ang Diyosa ng liwanag, na si Rebecca, at ang Diyos ng kadiliman at salot, na si Yatan. Tanggapin ang kanilang mga pagpapala sa Pavranium. Kung gagamitin niya ang banal na Pavranium, maaari niya itong gawin sa anumang anyo na gusto niya, hanggat maaari nitong malaman ang isang bagay. Sinasabi ni Greed na paano niya daw makukuha ang mga pagpapala ng Yatan Church, kung galit ito sa kanya. Sinasabi ni Bram na ang oras ay tapos na gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa pilitan man yan, o sa pakiusap, hihintayin niya daw ito. Pinagkakatiwalaan niya daw ito, pag Maz successor. Sa isip-isip ni Greed na mula nang natalo niya si Malakos, ang ibang tatlong simbahan ay may pabor sa kanya. Ang problema ay ang pagtanggap ng blessing ni Yatan. Nag-message si Jeshuka kay Laelia at tinatanong nito na kung alam niya daw ba ang Bram at Pagma? Sumagot naman si Laelia at sinasabi nito na Bram? Siyempre parang guru siya ng lahat ng magician. Siya ang pinakamalakas na magician na lumikha ng karamihan ng magic sa Satisfy. Pero hindi niya daw naririnig ang Pagma, inutusan ni Jeshuka kay Vantner na imbestigahan ang Pagma, kung siya ay isang historical figure, ang NPC ay mas may alam pa kaysa sa mga users. Natutulala si Vantner sa nakikita nito na lumilipad si Greed. At sinasabi ni Greed na nakikita niya daw ang daan, parang binigyan daw siya ng kaalaman ni Bram sa labyrinth. Punta muna daw siya sa smithy, see you later. Naiinggit na naman si Vantner at galit at sinasabi nito na ang abnoy na ito. Sa isip-isip ni Jeshuka na ang level restriction ng boots ay nasa level 240, kahit over level 200 din ang cape. Tulad ng Thorn of Deep Grevons, na isusuot niya ang lahat ng items. Wala daw siya intensyon na alamin ang klase niya, pero ngayon curious na daw siya. Napansin ng mga tao sa baba na may lumilipad sa taas at sinasabi ng lalaki na tingnan niya daw sa taas, may lumilipad na isang tao. Sinasabi ni Greed na sobrang kumakain ng mana ang boots na ito. Dapat na daw siya maglakad sa lupa, lumabas ang Pavranium at sinasabi ni Greed na excited ka na ba na maging malaya. Sa wakas after 300 years, pero mukhang pilay daw siya ngayon, kaya magbago na lang siya ng konti ng hugis niya. Hindi niya daw magagawa kung hindi niya ito hahaluan ng ibang bagay, pero ayaw niya daw gawin ito, dahil isang mineral ito na pinoprotektahan ang may nagmamay-ari nito. May magandang idea daw siya. Mabilis daw niya ito matutunaw. Pag dumating sila sa smithy, sinasabi ng nakapulang damit na lalaki na umalis na siya. Lumilipad siya. Kaya dapat second advance magician siya. Wala pa daw siyang nakitang ranker na ganyan. Sumagot naman ang lalaki na kahit may dala siya sa likod ng great sword. Kahit ang first rank magic swordsman ay hindi gagamit ng fly, ano daw ba siya? Sinasabi ni Greed na isang material na ginawa mismo ni Pagma, excited na daw siya. Noong araw na iyon, ilang witness accounts ang nag-upload sa komunidad, pero walang naniniwala sa kanila. Tapos ang kwento ng flying swordsman, kala nila isang kwento barbero lang. Sa smithy pagod na pagod si Jeshuka at Vantner na nakarating sa smithy at sinasabi ni Vantner na hindi na daw siya pupunta kahit kailan sa labyrinths. Sinasabi ni Greed na you guys dapat move faster, bakit late daw sila dumating? Sinasabi ni Greed kay Jeshuka na tirahin niya daw ito ng kanyang arrow. Nakikita nating si Vantner at Jeshuka na naiinis at galit kay Greed, at sinasabi ni Jeshuka na kakarating lang nila dito, pagkatapos ma-struggle sa labyrinth na pinapante niya, at ano pa daw ba ang kailangan niya sa kanya. Hindi daw ito patas, Greed, sa sobrang galit hindi niya na namamalayan na pinakawalan niya na agad ang arrow niya. Sa isip-isip ni Jeshuka na kailangan niya daw siyang takutin ng kunti, na block ng Pavranium ang arrow ni Jeshuka at gulat na gulat si Jeshuka at sinasabi nito na hindi pa daw ultimate ang pinakawalan niya, pero nasa half na ito,
Seryoso daw ito. Na-block niya ito. Tinatanong ni Greed na ano daw ba sa tingin niya, cool daw ba ito? Tinunaw niya daw ito. Sa isip-isip ni Greed na kung tatamaan ito, mag-freeze ito ng 2 seconds. Magiging imposible ang kumpleto na protection, limitado ang halaga, kaya dapat daw siya gumawa ng maliit na item para matanggal. Tama daw yan, pwede daw siyang gumawa ng blades at ilagay sa kanyang armor, tapos posible ang automatic defense. May lumapit kay Greed at tinatanong nito kung siya daw ba si Greed. Nagbigay-pugay ito at sinasabi nito na hiling ni Earlstime na makita daw siya nito. Sumama daw sila sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Jishuka at sinasabi nito na ang Master of the North, isa sa malaking kapangyarihan sa Eternal Kingdom, at hinahanap si Greed. Nagkulot kilay naman si Greed at nagtataka ito bakit siya pinapatawag ni Stime, at sa isip-isip ni Jishuka na ano ka ba talaga Greed, sino ka ba? Sa Castle Winston, sinasabi ni Lord Stime na ayaw niya daw dito. My precious daughter, bakit ganyan ang ginagawa niya sa kanyang mukha? Na in love siya sa karaniwang tao imbes sa prinsipe. Siya daw ba ang blacksmith na puwersahang tumalo kay Malakas at nagligtas kay Irene? Wala daw itong kwenta. Sinasabi ng lalaki na sigurado daw siya na manloloko siya. Katulad ng iniisip mo Lord Stime, Brande iyan ang swordsmanship student ni Earl Stime, at ang matagal na kaibigan ni Irene. Sinasabi ni Brand na lahat ng achievement sa ganitong murang edad, imposible. Hindi daw nila pwede ipadala si Lady Irene sa Manji, bastard na yan. Dapat niya daw parusahan ng tama ang mangloloko na yan para sa pangliligaw sa iyong anak na babae. Nagbigay-pugay si Greed at sinasabi nito na Mighty Lord of the North, Earl Stime, masaya daw siya makilala ito. Sumisigaw at sinasabi ni Brand na ikaw, ang lakas daw ng loob niya magpakita dito. At walang magandang kaugalian para magpakilala, sa isip-isip ni Greed na hindi daw ba nila siya pinapunta dito para pahalagahan ang kanyang mga achievements. Anong meron sa pag-uugali na ito, at sino ang abnoy na intense na lalaki na ito? Sinasabi ni Lord Stime na narinig niya daw na ginawa niya ang Sword of Self-Transcendence sa batang edad. At ikaw ay isang outstanding na swordsman na tumalo kay Malakas, at ang mga alagad ni Yatan. Sinasabi ni Greed na natalo niya daw si Malakas sa tulong ng kanyang mga kasama, at maaaring matalo niya ang mga disciple sa kanyang mababang level swordsmanship dahil mahina sila. Sinasabi ni Lord Stime na nagawa niyang matalo ang mga alagad ni Yatan na ilang taon na sakit ng isang blacksmith swordsmanship. Hindi daw makakatulong kung magdududa kung sila talaga ang nagkidnap kay Irene. Sa isip-isip ni Greed na sinasabi ba nila na ginawa niya ang buong pangyayari? Hinala ba nila na siya ang gumawa? Sino ang nagbenta ng excellent na sword sa murang presyo at niligtas ang kanyang anak na babae? Sinasabi ni Irene na ama, pinagbibintangan daw ba nila si Greed? Sinasabi ni Brand na Lady Irene, hindi ito bagay na kunin ng bahagya. Totoo o hindi, kailangan na kumpirmahin ang mga bagay. Sa isip-isip ni Brand na ang lakas daw ng loob niya na tuksuhin si Lady Irene, expose niya daw ito sa kanyang sariling kamay. Sumugod na si Brand at sinasabi nito na patunayan niya daw ito sa kanya, blacksmith. Nilabas na ni Greed ang kanyang greatsword at sinasabi nito na hindi niya daw alam na ganito din ang trato niya sa mga guest niya. Kung ito ang paraan para maliwanagan ang maling pag-unawa, wala daw siyang dahilan para iwasan ito, super strong daw talaga siya. Tanga, napaatras si Brand sa ginawa nilang sabayan na atake, nagtataka at sinasabi nito na isang kamay niya lang ang malaking greatsword. Tiwala siya sa lakas niya. Nang pang-abot na naman ang kanilang mga sandata at sa isip-isip ni Brand na mananalo daw siya sa mga teknik niya, ginamit niya ang leg strike, wala lang ni Greed ang mga atake niya at sinabayan niya ito ng isang sipa, sa isip-isip ni Brand na mas highly skilled siya. Wala pero sa itsura niya, 200 ang level ni Brand. Pero ang mga stats, armas, at karanasan ni Greed bilang isang warrior ay naka-offset sa level difference. Sinasabi ni Greed na masyadong insulto ba ang pagsipa sa mataas na nobleman? Naghahanda na si Brand para sa pag-atake. Gagamitin niya ang skill na Grace of the Sword, Armor's Willy. Sinasabi ni Greed na magic swordman daw pala ito. Sinasabi ni Brand na magdaldal lang daw ang gusto niya, karaniwang tao. Tatalunin niya silang lahat sa magic na natutunan niya sa kanyang ama. Ang pangalan ng nag-iisang anak ng dakilang magician Earl Asher, nagulat si Greed na ito pala ang anak ni Asher na si Brand, ginamit na ni Brand ang Storm Fury.
Storm Fury, strong wind restraint ng target, nagiging 0 o 2 ang agility ng target. Seconds, pinipigil ang kanilang kilos, nagsisi na daw ba siya ngayon na narinig niya ang kanyang honorable na pangalan? Pero huli na daw sa ngayon, na-cancel ni Greed ang mga skill effect, sinasabi ni Greed na bastard daw ito. Dapat sinabi niya daw agad, kung alam niya daw siya ang bastos na anak ni Asher. Hindi na daw sana siya nag-aksaya ng oras sa pagdadaldal. Umatake na si Greed at ginamit niya na ang pagmaz sword dance at length. Nagulat si Lord Stime na narinig niya ang pagma, nagsisigaw si Brand sa sakit at sa isip-isip nito na natalo siya. Ang anak ni Earl Asher, hindi daw gumana ang kanyang restraint. At kamangha-mangha ang kanyang bilis ng swordsmanship. Sino daw ba siya talaga? Sinasabi ni Greed na sapat na daw ba ito, Lord Stime. Nagtataka at sinasabi ni Lord Stime na hindi daw ito pwede. Siya daw dapat ang unang nakakilala nito, may isang tao lang daw na parehong pinakamahusay na blacksmith at pinakamalakas na swordsman. Sinasabi ni Lord Stime na nagmamakaawa daw siya na pakasalan niya daw ang anak niya. Pag Maz successor, nagtaka si Greed at sa isip-isip nito na na-realize daw ba niya? Alam niya ang pagma, at bago yan, ano daw sabi niya, ikakasal kay Irene. May magandang personalidad si Irene, at maganda siya. At ang ilan ay mangungut siya at may magsasabing na game NPC lang siya. Pero ibang realidad ang laro na ito, ang NPC ay may damdamin, isipan, pisikal na katawan, at physiological na pangangailangan, tulad ng mga tao. Kaya niya na daw sa wakas, after 23 years of single life. 18 lang daw siguro si Irene, sinasabi ni Brand na my lord, siya ay isang immortal na hindi mamamatay. Dahil sa sumpa ng mga Diyos, handa niya bang hayaan si Lady Irene? Kaya daw ba niya ang trahedya pagtanda mag-isa? Hindi niya daw pwede hayaan siya, humihiling siya ng ikalawang duel, Greed. Wala daw siyang pakialam kung gaano kalakas ang pagmaz successor. Hindi niya hahayaan kunin niya si Lady Irene, sinasabi ni Irene na Sir Brand. May romantic feelings siya para kay Greed, tungkulin niya ang pagmamahal sa kanya. Kaya, tumigil na daw ito, sinasabi ni Brand na nawalan na daw silang lahat ng dahilan. Umatake na si Brand at ginamit niya ang Storm Sword. Sinasabi ni Greed na isa daw siyang slow-witted guy. Ipapakita niya daw dito ang malinaw, ang pagkakaiba ng ikaw at ako. Ginamit na ni Greed ang kanyang ultimate skill na pagma sword dance at kill. Buong-buo sinalo ni Brand ang atake ni Greed, sinasabi ni Lord Stime na hindi niya daw akalain na si Brand ay ganung ang magiging galit niya. Dahil mahal niya rin si Irene, humihingi siya ng paumanhin bilang guru niya, ayos lang. Basta hindi siya magpakamatay, sinasabi ni Greed na pero mahirap ang kasal sa ngayon, dahil may urgent na gagawin siya. Sinasabi ni Lord Stime na so hindi ito rejection, maganda na yan. Sinasabi ni Greed na alam daw niya na pinalaki niya ito ng mabuti, isang karangalan. Sa isip-isip ni Greed na hindi daw siya kailangan magmadali. Clear daw niya muna ang class quest, sinasabi ni Lord Stime na humihingi siya ng paumanhin sa pagpayag niya na dumaan siya dito, isa daw siya sa nag-imbita sa kanya dito. Ibibigay niya daw ang kanyang mga panalangin kay Goddess Rebecca para magawa niya ng maayos ang kanyang urgent na trabaho. Sa isip-isip ni Greed na, tama, nabanggit na yan ni Cassius dati, may magandang relasyon si Lord Stime sa Rebecca Church, sinasabi ni Greed na kung totoong humihingi siya ng paumanhin, pwede daw ba siyang sumulat ng letter of introduction para sa kanya. Nais niya daw humingi ng audience sa Papa ng Rebecca Church, sinasabi ni Lord Stime na ang Papa, pwede daw siya sumulat ng letter of introduction, walang problema. Ipapadala niya daw ito sa tagadala. Sinasabi ni Irene na bumalik daw siya agad sa smithy. Greed, mag-ingat daw siya hanggang sa susunod na pagkikita nila. Sumagot naman si Greed na syempre, makikita niya daw kung gaano siya katatag. Pag Maz successor Greed, una siya sa 2 bilyon na gumagamit ng Satisfy na magiging son-in-law ng isang noble. Sa smithy, sinasabi ni Greed na son-in-law ng isang maharlika. Nabigo siya sa Yatan Church dahil kay Yura, ganito na ang mga bagay. Ano ang ibig sabihin ng lahat na ito? Sinasabi ng lalaki na kanina pa daw siya naghihintay dito. Ikaw ba si Greed? Narinig niya daw na ikaw ay kahanga-hangang blacksmith. Sa isip-isip ni Greed na ang tao na ito ay si Tun, isa sa 6 na kamakailang sumali sa guild.
Tinatanong ni Greed kung ano daw ba ang meron, sinasabi ni Toon na alam niya ba yung baliw na tumalo sa mga giant guy dito. Dumura si Toon sa mga kahoy at sinasabi nito na gumawa siya ng sandata para makipaglaban sa kanya. Nakikita nating na bigla sumama ang titig ni Greed kay Toon sa ginawa niya. At pag-alit na sinasabi nito na hoy, kung saan-saan ka lang dumudura. Sinasabi ni Toon na nakakainis lang na ang isang level 100, na tulad niya ay sobrang ganda ng pakikitungo sa kanya ng mga tao. Aalis na daw siya sa guild pagkatapos niya talunin yung nakamaskara na bastard. Isang mali lang daw niya at sabihin niya ito, babalikan niya ito at papatayin niya daw ito. Alam niya daw ba ang ID niya? Nagtatanong siya sa iba ng guild pero lahat sila ay pinalabas siya. Sinasabi ni Greed na pagod na daw siya sa acting ng lahat ng polite sa harap ng isang noble. Ikaw ang huling pakikitunguhan niya ngayon, tuturuan niya daw siya ng lesson para sa pagdura niya sa kanyang workspace. Sinasabi ni Toon na di ka ba pro, pagguhit ng isang sword para sa iyong workspace. Pero ang katulad niya, ay hindi daw siya dapat naglakas loob na gawin yan sa kanya. Paatake na si Toon at sinasabi nito na hindi siya tatanggap ng away kung siya daw ang magsisimula, hindi daw siya tulad ng ibang tao. Sa isip-isip ni Greed na bastos ka. Malakas na siya para hindi matalo. Nagkatamaan na sila at sa isip-isip ni Greed na hindi ka panipaniwalang lakas, sinasabi ni Toon na siya daw ay ignorante dahil sa mga noobs ka lang naman. Dapat sila ang maging sunod sa isang ranker, Toon 40th sa Unified Ranking.